Hey, vlogging. Vlogging. Yan guys, welcome back to our channel. Yan, so medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapag-vlog. So ngayon, naisip ko lang din naman na mag-video ulit since lalakarin ko ulit yung registration ng motor natin. Etong si Grind, yan. So baka hindi ko pa napapakilala sa inyo si Grind. So nakaschedule siya ngayon for registration. I-renew lang natin. And magkwentuhan na rin tayo along the way kung ano man yung pwede kong i-share na mga requirements or kung ano pa yung ibang bagay na dapat yung malaman kapag magpaparegister din ng sasakyan nyo or specifically sa mga motor nyo. Samahan nyo ako sa mga process na pagdadaanan natin para makapag-renew tayo ng registration. It's been a long time. And so welcome back to our channel. Biyahe na muna tayo. Let's go. Mercedes up, tapos kanan. Yon, mic check. Sana naririnig nyo ako ngayon guys ha. Medyo matagal tayo na bakante. Nakapanibago magsalita ulit ng nakaharap sa camera. Ay, U-turn tayo be. Matraffic. Thank you. Yan. Sobrang traffic, lipat tayo. Punta lang naman tayo sa may LTO Pasig, sa may bandang Sandoval lang yan guys. For the past 2 years kasi doon na rin talaga ako nagpaparehistro. Ando na rin yung office nila na may one-stop processing. Pwede na rin kayo doon mismo kumuha ng insurance ng CTPL nyo. At the same time, meron na rin dong MVIC or yung emission center. Ayan, so all-in-one na guys. Hindi na kayo palipat-lipat. Kung gusto nyo ng less hassle, mas convenient. And actually, karamihan naman sa mga LTO offices na ngayon, ganun na rin talaga yung setup. So parang package na rin yung i-avail nyo dun guys. Pagdating naman guys sa pagpaparehistro ng motor, bukod sa basic requirements na kailangan yung alalahanin, make sure lang na in good condition din yung mga motor natin. Double check nyo rin muna yung mga motor nyo. Kung okay yung headlight, tail light, brake light, ganyan, yung mga signal lights natin. And then yung brakes, ayan, chine-check din yan guys. So, para less hassle na rin, kasi kung may problema yung motor nyo, kailangan nyo munang ipaayos. And para sa mga first timer, para malaman nyo rin kung kailan kayo magpaparehistro ng motor nyo, nakikita yan guys sa last 2 digit ng plate number nyo. So kung meron na kayong plate number, check nyo lang yung last 2 digits. Doon nyo malalaman kung kailan kayo nyo kailangan magparehistro. So for example sa akin, 81 yung last 2 digits ng plate number ko. Since 1 yung pinakadulo ng plate number ko, ang nire-represent nun is yung month, yung buwan kung kailan kayo magpaparehistro. For number 1, January. For number 2, February. Yan, so on and so forth. Yan, so yung last digit is 9, di ba? For example sa number. Yan, kung last digit ng plate number nyo is 9, September kayo. And kung 0 naman, October. Yan, so dapat ang pinaka late na magpaparehistro is October. So kung magpaparehistro kayo ng around November or December, malamang sa malamang late na kayo nun. May penalty na rin yun guys. And for yung second to the last naman na digit ng plate number natin, example sa akin is number 8. Nandun nyo naman malalaman kung anong week kayo magpaparehistro. So ako, January 16, natapat siya sa third week ng January. Ang nire-represent naman nun is yung week kung kailan kayo magpaparehistro. Para naman malaman nyo yon, since 4 na linggo lang naman meron sa isang buwan, ayan, hinahati yun guys from 1, 2, 3. Yan, yung numbers 1, 2, 3, first week yun. Ayan, for numbers 4, 5, 6 naman, yun yung pang second week. Yan, 7, 8, third week, and 9, 0, for fourth week. Yan, so doon nyo siya malalaman guys. And for example sa akin, 8 and 1, so yung 8 natapat siya sa third week. And yung 1 naman is for January. Yan, so doon ko na-identify na kailangan ko magparehistro, mag-renew ng rehistro ng ORCR natin
every January, every third week ng January. Ayan. So siguro tong vlog ko applicable to sa mga first owner or kung nakabili kayo ng brand new na motor sa inyo nakapangalan. So applicable sa inyo to kasi ang kailangan nyo lang naman na requirements guys is kopya ng ORCR nyo. Isa-xerox nyo lang yan guys. Siguro at least dalawa or tatlo. Isa for insurance, kailangan din na insurance yun, hihingan kayo ng kopya ng ORCR nyo. And isa rin for emission or sa mismong LTO. So at least tatlo guys, mag-xerox kayo ng ORCR nyo. Ayan, lisensya hindi naman kailangan, hindi naman hinihingi yun. So yung ORCR lang naman, since yun yung kailangan natin i-renew, yun yung kailangan nyo ipa-xerox. So again guys, applicable to sa mga first owner ng motor. So kung nabili nyo na second hand or pang ilang owner na yung pinanggalingan, ayan, hindi ako familiar sa ganong setup guys. So marami naman dito sa YouTube or dito sa TikTok. Pwede nyo panoorin kung paano yung tutorial, paano kayo, paano rin yung requirements para makapagparehistro. Hanap lang tayo guys ng pagpapaseroxan natin. Kailangan natin magpaserox ng ORCR natin. At least tatlo. Ayan, sige lang. Opya. Hanap lang tayo kung saan tayo pwedeng magpaserox guys. Saan tayo pwedeng magpaserox? Yan guys, kailangan lang muna natin magpa-xerox ng ng ORCR natin, at least mga tatlo. Tao po. Pa-xerox po. Guys, so pinaserox na natin tong ORCR natin. Yan, actually tatlong kopya pero parang dalawa lang naman yung kailangan. Ano lang tayo ng panigurado lang. Doon kasi sa LTO office na pupuntahan natin, andun na rin yung one-stop process. And kapag ka magpaparehistro kayo, meron na rin dong emission center. Pwede na rin kayong kumuha doon ng insurance. Yan. So ang pabayaran nyo doon is yung convenience guys. Kasi medyo for me pricey pa rin eh. Mapapamahal pa rin kayo kung doon kayo mismo kukuha ng package. Parang package na rin kasi siya eh. So at least hindi na kayo mahihirapan, hindi na kayo palipat-lipat ng office doon na mismo sa LTO office. Meron na mga accredited doon. Pero kung gusto niyo naman na makamura, ang ginagawa ko, nagtatanong-tanong na rin tayo. Yan, pwede kayong kumuha sa, for example, Cebuana or M. Luwilier guys, pwede rin doon. Punta tayo ngayon ng M. Luwilier. Before kasi nagtanong ako, nasa around 580 yata or 520 yung insurance kapag doon kayo kukuha sa mga accredited office ng LTO. Pero kung dyan kayo kukuha sa M. Luwilier or dyan sa may Cebuana, parang around 300 or 350 yung CTPL insurance nila. So, mas malaki yung matitipid natin. Although, ang ginagawa ko, pagka andun na ako, since meron na ako insurance, doon na lang ako nagpapa-emission sa LTO. At least, nakamura tayo ng konti. Yan, usually kapag nagpaparehistro ako, kung hindi pa sila nag-i-increase, 1, 2 or less than 1,300, yun na yun lahat guys. Kasama na emission, kasama na insurance. So, yun lang yung nagagastos natin. Pero kung kukuha kayo dun mismo sa one-stop processing nila, yung emission, insurance, parang aabutin kayo ng around 1.7 or 1.8. Depende pa rin yata yung sa presyo yung ino-offer nila na package eh. Yan, so since may nakita na tayong M. Luwilier, tabi lang tayo dito. Kuha tayo dito na insurance. Ayan. Saglit lang naman kumuha ng insurance dito. So ang kailangan lang nila dito sa M. Luwilier, yung copy ng ORCR din. Hindi ko alam kung pwede mag-video sa loob guys. Pero update ko na lang kayo if ever makakuha na natin. Yan.
So bali ito yung CTPL natin. Yan, 395 naman siya. Meron kayong copy, ito yung sarili yung copy, and ito naman yung copy na ibibigay nyo mismo sa LTO. Kung bumibili kayo ng mga aftermarket na mga accessories, for example, side mirror, yan, make sure pasok yan sa standard ng LTO, guys. Yan, yung mga pipe, hindi ko alam kung ano yung standard na decibel sa pipe. Pero parang accepted naman yun sa LTO as long as pasok sa standard. And kung meron din kayong MDL, pakabit kayo ng loud horn, make sure guys na meron yung separate na button, separate na pindutan para at least pwede nyo siyang ibalik sa stock. Yan. And then sa MDL naman, yan, hindi na wala namang problema dun guys. Yan, as long as merong separate na switch, pwede yan guys. And dapat yung MDL nyo, nakakabit siya dun sa hindi gumagalaw na parts ng motor. Yan, so yun lang yung mga things to remember pagka magpaparehistro tayo. So actually 3 o'clock na. Ewan kung may maabutan tayo, pero for the past 2 years kasi, sobrang smooth ng paglakad ng dito, rehistro pagkuha ng ORCR. So hopefully ganun pa rin, hindi masyadong mahaba yung oras. Ayan guys, so andito na tayo sa LTO. Ayan, ito yung tinutukoy ko sa inyo kanina. Andito na rin yung MVTC. Ayan, Motor Vehicle Testing Center. Tingnan natin kung makakahabol pa tayo. Actually 3 PM na. Ayan, kaya. Alright. Ayan, dito na tayo guys. Papa-emission muna tayo. So ito na emission mismo guys. Tapos sa emission kuya kasama na rin dyan dito yun package na rin no? Okay. Bali ba bayaran niyo sir na 600 kasama na po yung inspection dun sir. Okay. Yan guys. Ayan, iwan lang natin yung susi dito guys kasi sila na bahala. Yung copy ng ORCR kuya kailangan din doon sa loob. Kailangan pa. Yan na yun. Ito ko lang sir. Dito. Ayan. Pasok na po doon. Tapos wait ko na lang yung pangalan. Tawagin na lang po yung Number. Ayan. Thank you kuya. Papaprint po. Ito na yung motor natin. Yan, so ganun lang kabilis guys. Nakuha na natin agad tong natin, ORCR natin. Wala masyadong tao. Medyo late na rin kasi ako pumunta. Mga alas 3 na rin ako nakarating. Kita nyo naman guys, ganyan kaluwag. Halos walang ginagawa ngayon dito. Yan, ganun lang ka-smooth yung transaction dito sa Sandoval Pasig na LTO. So one stop na yan, inspection and registration guys. So kung kailangan nyo magpa-register, kailangan nyo mag-renew ng ORCR, pwede na kayo dito. Kung malapit lang kayo dito sa Pasig. Yan guys. So nakuha na natin agad yung bago nating ORCR. So napaka-smooth lang ng process dito guys. In less than 1 hour guys, parang 30 minutes nga lang. Medyo natagalan lang ako sa pag-access ng GCash. Parang ang hina kasi ng internet ko ng data ko. Yan, pero kung madali ko na-access yun, ang smooth lang sa pagpasa ng requirements, sa inspection, sa emission, i-accommodate naman nila kayo agad. Kung hindi pa kayo nakagawa pala ng LTO portal,
Yan, kailangan nyo na gumawa ng account sa LTO portal kasi doon nyo makikita yung updated nyo na ORCR. Every transaction na ginagawa nyo sa LTO. Kung may violation din kayo, for example yung NCAP, may huli kayo sa LTO, yun, doon nyo makikita yung mga violation nyo. Yan, so for example, kung meron kayong trabaho, pwede nyo itong isaglit. Siguro mag half day lang kayo. Agaan nyo sa umaga. Di na kayo aabutin siguro ng 2 oras. Siguro 1 oras maximum na yun, guys. May mas marami pa ako nakakasabay before sa umaga. Pero ganun din smooth yung process. Yan. So kung gusto niyo ng convenience, mas mabilis, pwede nang i-process yan lahat dito, guys. Yan. Pero kung gusto niyo makatipid, pwede kayo magpa-emission sa labas. And then yung mismong binayaran natin sa LTO around nasa 300 plus lang. Sige, try natin i-total. Yung sa mismong registro, guys, ang binayaran ko lang doon 326. And then yung sa emission naman, kasama ng inspection, binayaran ko doon 600 pesos. Pagdating naman sa insurance, ayan, pwede kayong kumuha kung gusto niyo medyo makatipid ng konti. Katulad ng kinuha ko, nasa 395. Yan total natin. So, ang total natin is 1,321.31. So, nasa around, sama na natin yung 5 pisong pa Xerox natin kanina. So, abutin lang kayo less than 330 pesos. Ganun lang naman kadali, guys. As long as kompleto naman yung requirements nyo. Good condition yung motor nyo, walang problema. Yan, hindi naman kayo mahahassle masyado. Laking bagay kung meron kayong GCash, online payment, mas madali. Yan. And then, very important din na meron kayong na ma-access nyo yung LTO portal nyo. So, make sure na meron kayong internet, guys. Kung wala ka naman kayong internet, wala kayong data, pwede kayong gumamit ng nila doon, ng computer nila. Pwede nyong i-access yung LTO portal nyo, and kung wala pa kayo, pwede kayong gumawa ng account nyo. Doon lalabas yung mga transaction nyo or yung mga violation nyo na kailangan nyo bayaran. And then yung mismong OR, doon din lalabas yun, which is ida-download nyo lang para mapaprint nyo. May nagpa-print na rin doon, guys, libre naman yun. Para less hassle, since nandun na kayo, ipaprint nyo na rin yung pinaka-OR nyo. Yan, so yun lang naman, guys. Makakauwi na tayo. Yan, biyahe na muna tayo. Pauwi. Yan. Kung may mga question kayo, guys, comment lang din kayo.